Hindi maaninag, ang dapat ay solid yellow line bago sumampa sa Roxas Boulevard Crossing EDSA flyover sa Pasay City. Ang kupas na linya pa naman ang dahilan ng paninita sa isang driver na sumubok dumaan sa lugar na anyay tila sadyang ginagawang trap. Ang pagtatalo, tinutukan ni Mark Salazar. Dahil notorious umano ang paninikit para sa improper lane changing bago umabot sa rampa ng Roxas Boulevard Crossing EDSA flyover sa Pasay City, sinubukan kagabi ng isang motorista na mag-change lane sa tamang paraang alam niya. Alright. So I'm gonna turn on my signals. At biglang ang lumitaw ang isang enforcer kaya napapreno siya. Mabuti't wala siyang kasunod. Sa uploaded video, mainit agad ang palitan ng motorista at enforcer na parehong may interpretasyon kung ano ang improper lane changing violation. Oh. Ay, okay, unang-una kuya. Yung linya broken. Unang-una. Linya broken. Pangalawa. Nang signal ako. Pangatlo. Hindi swerving kasi walang kotse sa likod ko, sa kanan. Okay, ang pagkaka-broken na niya, kuya, solid broken lane. Oh. Yung broken lane sinasabi niyo, Saan yung solid? Humaba ang sitahan sa kalye dahil bumaba pa ng sasakyan ng motorista. Oh, Pasay City. Sabi daw nila may yellow lane dito. Paano nila i-enforce yan kapag wala ka nang makikita na yellow lane? ayan, di ba? Oh, di ba? Sige, oh. Oh, yan. Oh, di ba? Oh, sige, away tayo. Oh. Ano? Ayan. Natapos silang walang ticket pero wala ring linaw kung sinong tama. Pinatama lang yung mali mo eh. Sino tama, mali ko? Mali din naman yung pag-enforce Sabi niya mo eh. sabi mo wala. Mali yung pag-enforce niya. Wala nga. Tinatama lang yung mali mo. Trap yung ginagawa niya. Alam mo kuya, hindi. Ano Ito, kita mo to. Oh, sige. Binigay mo ba lisensya mo? Kita mo to, kita Binigay mo mo ba to. lisensya mo? Oh, wala ka binigay. Kita mo to. Binalikan namin ang spot at hindi mo nga naman talaga mababanaag ang solid yellow lane kahit daytime. Siguro, i-advise na lang po muna natin yung mga enforcer natin na i-guide na lang properly yung mga motorista. And then kasi, pipilitin nating ma-resolve kagad yung lane markings na yun kasi talagang faded na naman talaga siya. Malaking parte ng investigasyon ang viral video pero kulang daw ito para masiguro ang violation. Kailangan din umanong makausap muna ang sangkot na traffic enforcer. Pero napansin sa video ang peligrosong paraan ng pag-flag down ng enforcer. Ina-advise naman sila sa mga ganon na kailangan ingatan din nila yung sarili nila while performing their duties. Kaya lang po, syempre, siguro nagkaroon ng abrupt na pagkakamando dun sa traffic ng time na yon kasi biglang flag down eh, no? So, i-advise na lang din po sila para dyan. And siguro, i-suit nila yung visibility vest nila. Ilang kapwa traffic enforcer naman ang nagtanggol sa kanilang kabaro na nababash online kahit nasa tingin nila'y makatwira naman ang ginawang paghuli. Talagang bawal naman talaga yan eh. Bawal naman talaga eh kasi accident prone area yan eh. Dapat doon pa lang sa may sa may lagpas ng footbridge na yan, nag-change lane na sila. Eh naka-proper lane ka ng bakit ng ng flyover eh, bigla kang lalabas dyan. Kaganyan sir, disregarding traffic sign o disregarding lane marking, pwede rin obstruction kung naka-obstruct talaga. Nagtungo na nila sa Pasay Traffic and Parking Management Office o PTPMO ang motorista para magsumite ng formal na reklamo laban sa enforcer kanina. Re-resolbahin daw ito ng PTPMO. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng motoristang nagreklamo. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras.